Agad na tumakbo si Haru palayo nang maalala niya si Yozan, naiwan ang nerdy na babaeng natutuwa sa kanyang papuri. Samantala, isinama ni Yozan si Shizuko sa isang walang patutunguhang paglalakad sa lungsod, nangungulit tungkol sa kanyang pagkahilig sa matatamis, ngunit hindi interesado ang babae sa mga sinasabi niya. Umalis siya agad para bumili ng mga pastry, at habang papunta, naisip niyang malapit nang dumating si Haru. Sa ibang lugar, tumatakbo si Haru at hinahanap ang mga ito dahil nagpadala si Yozan sa kanya ng mga litrato niya na nagsasaya kasama ang kanyang kasintahan. Bumalik si Yozan na may dalang isang pakete ng donut, at habang kumakain sila, bigla niyang sinabi sa kanya na kailangan niyang huminto sa pag-aaral si Haru at umuwi, na ikinagulat niya. Isiniwalat niya na pinalayas ng kanilang ama si Haru sa bahay bago pa man siya pumasok sa kanyang dating paaralan dahil isa itong mapanggulo na tao. Ngunit ngayon, biglang nagbago ang isip ng kanilang ama at gusto na niyang umuwi si Haru. Kaya pinapanta niya si Yozan para sunduin siya. Gayunpaman, kinasusuklaman ni Haru si Yozan at hindi nakinig, at doon gustong pumasok si Shizuko. Gusto niyang panatilihin siya nito sa paaralan. Nagulat si Shizuko dahil literal na sinabi ng lalaki na gusto niyang iuwi si Haru ilang minuto ang nakalipas. Ipinaliwanag ni Yozan na ang kanilang ama ang may gustong bumalik si Haru. Siya mismo ay ayaw nito dahil ang pag-uwi ni Haru ang magiging katapusan nilang dalawa. Sinabi pa ni Yozan na dahil nandoon si Shizuko, mananatili si Haru sa paaralan. Sumugod si Haru ng agresibo sa sandaling iyon at binalaan si Yozan na lumayo sa kanila habang naglalakad ito palayo kasama si Shizuko. Gayunpaman, huminto si Shizuko at sinabihan siyang pakinggan muna si Yozan. Kaya nakinig si Haru at sinabihan siya ni Yozan na mangako na papasok siya sa paaralan. Nangako si Haru at tumalikod upang umalis. Ngunit habang paalis siya, sinabihan niya si Yozan na huwag nang magpakita muli sa kanya. Samantala, nangatuwiran si Yozan na kung magbabago muli ang isip ng kanilang ama, maaaring kailanganin nilang gumawa ng ilang desisyon. Sa kanilang daan, tinanong ni Haru si Shizuko kung bakit niya kasama si Yozan, at sumagot siya na gusto niyang malaman ang higit patungkol kay Haru. Sinabihan siya ni Haru na huwag nang lumapit muli kay Yozan, ngunit tumanggi siya, sinabing hindi niya siya maaaring utusan. Nang sandaling iyon, nilaro ni Haru ang barahan na akala ko mahal mo ako, at agad siyang nagliwanag na parang bola. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sinimulang isalaysay ni Haru ang kanyang nakaraan sa kanya, ngunit nilaktawan niya ang bahaging naglalaman ng impormasyon tungkol sa 3 taon sa kanyang dating paaralan. Tinanong siya ni Shizuko kung gusto na ba niyang umuwi, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at sinabing ayaw niyang umalis ito dahil malulungkot siya. Ngumiti siya at sinabing gusto niya itong makasama. Kinabukasan sa paaralan sa locker room, sinalubong ng nerdy class representative si Haru at nagpasalamat sa pagtatanggol sa kanya noong araw ng palakasan. Ngumiti si Haru nang kilalanin siya nito, at agad na natunaw ang dalaga. Samantala, naroon din si Shizuko, at habang naglalakad siya palayo, napansin niya ang ekspresyon sa mukha ng dalaga na sumisigaw ng higit pa sa pasasalamat. Handa na siyang isugol ang lahat. Dumating ang isang bagong araw, ngunit malinaw na iniisip parent ito ni Shizuko. Hindi makapag-focus si babae dahil ang nararamdaman niya ang siyang pinakamatindi, at tahimik siyang nalilito kung bakit siya binabagabag ng ganitong kaguluhan ng emosyon. Maya-maya lang, may dumating na fax mula sa kanyang ina na nagtatanong kung sila ba ng kanyang nakababatang kapatid ay talagang nakakapag-aral sa paaralan, na siyang huling bagay na kailangan niya ngayon. Samantala, sa kabilang panig ng paaralan, ang tahimik na babaeng may salamin na nagngangalang Ashima ay nagte-text sa kanyang matalik na kaibigan, na nag-aaral sa ibang paaralan. Nang lumipat si Ashima sa high school na ito, natuklasan niya na lahat ay nakakulong na sa kani-kanilang mga grupo ng kaibigan, kaya't siya ay naiwan sa lamig. Kaya siya ay naging opisyal na nag-iisa sa klase at walang makausap. Kalaunan, si Ashima ay nag-iisip lamang nang marinig niya ang ilang mga babae na nagchichismisan tungkol kay Haru. Biglang nalungkot siya ng casual na binanggit ng mga babaeng ito na nakikipag-date si Haru sa babaeng lagi niyang nakakasalamuha. Bumalik sa silid-aralan ni Shizuko, malapit nang pumili ng kinatawan ng klase ang mga estudyante. At ang talunan na ito, si Haru, ay inakala niyang maaayos niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng salamin para magmukhang mas gwapo.
Dahil sinabi sa kanya ni Oshima ang dahilan kung bakit siya ang napili bilang kinatawan ng klase, labis siyang natuwa at napaisip si Shizuko kung ano ba ang problema niya.